Mga kabakyard, welcome back po kayo dito sa ating YouTube channel at for today's vlog mga kabakyard ha. Pasensya na po mga kabakyard at ngayon lang po ulit tayo makakapag-vlog. Medyo talagang busy talaga dun sa ating syempre yung pinagkakitaan para naman yan dito sa sa mga alaga natin mga kabakyard. So for today's vlog mga kabakyard may i-unbox po tayo na na yung magagamit natin dito, electric grass cutter yung in-order natin mga kabakyard. So titingnan natin kung okay bang gamitin dito, pang trim lang ba mga kabakyard. At papakita ko rin sa inyo yung tatlong bagong bloodlines po natin dito sa Manukan. So ano na yun mga kabakyard para mga almost 2 weeks na rin po dito kasi medyo matagal-tagal na po tayong hindi nasundan yung last vlog natin. So ngayon ko po papakita sa inyo kung ano yung mga bloodlines nila mga kabakyard. So ano pang hinihintay nyo? Tara at pagkukwentuhan na po natin. Like a Hellcat. And we're back mga kabakyard. So tara, titignan na natin yung ating i-unboxing. So rotate na natin yung camera para naman mapakita ko na rin po sa inyo. Ma-update ko rin po kayo dito sa mga cockerels po natin dito mga kabakyard. Malalaki na rin po sila. Nilagyan ko na rin po ng mga putol na mga cord yung mga paa nila para ready na sila mga kabakyard. Mag-age po yan ng mga 4 months or almost 5 months. Iko-cord ko na po yan para early matured po talaga sila. Let's go! So ito mga kabakyard yung ating grass cutter, electric grass cutter. So yan chinek ko na yan, inano ko na yan tinanggal ko na ito. So para hindi na ako mahirapan. So ito yung ating grass cutter na magagamit dito sa Manukan. So ayan mga kabakyard. Galing kahirap pagka isang kamay ihawak ang camera. So ito mga kabakyard sa manual, ayun. May pang na tayo dito, may pang trim na tayo. So syempre, handle. Op, may gloves ulit tayo dito. Salamat sa seller dito. At kompleto naman po. Wow. Ito yung blade niya mga kabakyard. Kasi iba-iba yung blade. May blade pa rin dito. Ano ba to? Oo. Tapos pinaka-cover. Tapos syempre, ito yung battery, charger. Kompleto naman ba? May pa shades pa, protection sa mata syempre para hindi tayo At ito yung yun pala yung brand. Shout out. So try natin paano ba to? Syempre lalagay muna natin battery. Mga kabakyard, rotate ko yung camera natin para naman maganda-ganda yung pagte-testing natin ito. So ito mga kabakyard yung ating gagamitin ditong electric mower, electric grass cutter. Try natin mga kabakyard yung yun mga kabakyard yun, nakita nyo umiikot yan okay, lalagyan natin mga kabakyard yung blade. Subukan natin siya mga kabakyard para maano natin. Ano ba to?
Tanggalin ko lang mga kabackyard. Pero mga kabackyard, nakakabit na. So ito yung pinakasagad na haba niya. So testing na natin. Okay, ayan mga kabackyard oh. May handle eh. Saan na ba ang handle nito? So ito mga kabackyard ay handle dito. So mamaya ako na pag-aaralan to sa bahay. Pero tatry ko na mga kabackyard para makita natin yung ano nito. Kung ano yung kaya niya magawa dito sa ating munting manukan. So saan ko ba po pwesto yung camera para kita natin. So mga kabackyard, medyo mainit siguro focus na tayo ng umaga mag-trip. Siyempre, tinesting lang po muna natin yung yung kung gumagana talaga siya. Pero okay naman. Satisfied tayo dun sa sa nabili natin. So yan mga kabackyard. Ano na muna natin siya. Kalasin na muna natin siya. Dito muna natin siya lalagay. Tapos ay So, reveal naman tayo ng new bloodlines natin dito mga kabackyard. Yung dagdag puwersa dito sa ating manukan. So, hindi ko na patatagalin mga kabackyard, kukunin ko lang po sila. So, ito mga kabackyard ito yung una nating bloodlines dito na madadagdag sa ating power ng ating manukan. So, ito mga kabackyard, disclaimer lang po, no animals were harmed in this video mga kabackyard. I'm just showing na meron tayong dagdag puwersa dito sa sa ating manukan. So ito mga kabackyard, puro siya mga puro babae naman yung ating bagong bloodlines dito. Syempre marami naman tayong pang infuse dito. Syempre mga original natin na mga gold, white gold, tsaka mga Thompson white. Yan. Tapos especially si McLean mga kabackyard, nga pala si McLean naka 2 times na mga kabackyard. Talagang pinapahanga ako. Papakita ko sa inyo mamaya yun. Pwede yung ipang-infuse dito mga kabackyard. So ito mga kabackyard, ang first bloodlines na ating bago dito is Kelso, red Kelso mga kabackyard. Yan. Ganda nito mga kabackyard. Wow. One time use pa lang to mga kabackyard. So sabi ng tropa, ako na daw ang mag-breed. Tapos lahat daw ng mapoproduce ko dito sa mga ito
ano, siya daw lahat yung kukuha. Syempre first choice siya. Yun. Kaya shoutout kay Boss Eric. Yan. Ito mga backyard oh. Red Kelso. Ganda ng ano, ganda ng katawan, balingkinitan. So 45 degrees yung buntot. Mga backyard oh. May Kelso na tayo dito mga kabakerd sa ating manukan. Legit din to mga kabakerd. Kunin ko yung pangalawa mga kabakerd ha. Tignan nyo mo muna to. Yan. Red Kelso. Second bloodlines natin mga kabakerd. Ito na po ay straight comb na Melsims Gray. So, ito mga kabakerd oh. Ganda mga kabakerd oh. So, matandalag mga kabakerd. Siguro mga ano na to, bulihin na to mga kabakerd. May ano na eh, may tahid na eh. So hindi ko alam kung ilang beses ito nagamit, pero magpuproduce tayo dito ng sarili nating crosses mga kabakerd. Ito i-cross natin sa McRae. Syempre ganun yung mata nito eh, magkapareha sila ng mata. So magpuproduce tayo ng McRae, Melsim McRae. Tapos baka syempre gold McRae, gold McRae Gray. Oh. Yan, gagawa tayo ng ano ng ating sariling crosses. Ganda rin ito mga bakit, laking inahin din ng mga ano yung dalawang yun eh. Oh. Yan, dagdag puwersa sa manukan mga kabakerd. At ito mga kabakerd, yung pangatlo nating bagong bloodlines mga kabakerd. Ito Art Lopez line mga kabakerd oh. Tignan mo naman. White hatch, tisay na tisay. Napakagandang pang infuse sa sa mga white Henny Thompson white natin mga kabakerd. Mukhang ano to eh oh. Mukhang Henny din ng ilalabas nito. Iba, ang ganda ng balahibon, dulas. Para mga balahibo ng nung Henny. So mga kabakerd, makakapag-pour tayo, makakapag-cross tayo ng maganda rito. So, white hatch na Thompson bloodlines. So, ganda mga kabakerd, oh. Ang laki din, ang laking manok din, oh. So, ito, nabandidan. Kala siguro dati, Henny. So, yan, oh. Nabandidan ng may banded siya. Art Lopez line. Okay. Thank you very much to. Ito galing naman to sa aking pinsan, galing tong Batangas mga kabakerd. Kaya tayo din ang magbibreed tayo, magpaparami nito dito sa ating manukan. Yung mga mga bagong bloodlines po natin dito, yung mga dagdag puwersa. Pasilip ko naman sa inyo mga kabakerd ngayon yung mga cockerels po natin, at ang lalaki na rin nila. Nakakatuwa na po sila, lalo na pag naka-cord na yan mga kabakerd. Mas mabilis na po talagang matured talaga yan mga kabakerd. Tara. So ito mga kabakerd yung ating unang pen. So alam nyo naman na hiwa-hiwalay na sila. Yan oh. Yan yung dalawang Black McRae. So disclaimer, no chicks were harmed in the making of this video. Yan. Wow. Laki na niya. May mga na sila mga kabakerd. May mga putol na cord na po sila. Para syempre, mabilis kasi tayo dito mga kabakerd eh. Mag-early cording talaga tayo dito. Yun naman yung napapractice talaga natin dito. Kasi nga medyo malit-lit naman yung ating manukan. Talagang yan ang paraan ko. Napapaghiwa-hiwalay ko na sila once na nagkikilitian na po sila. Kasi yung mga ganyang kalalaki, yan ay once na napakulong lang sa masikip, yung mga ganyang maliliit na pen, talagang yan sila ay magkikilitian talaga yung mga kabakerd. Tapos ito yung ating mga Gilmore, ang dudungis bagong kain kasi yung mga yan eh. Dudungis ang tuka. Laki na rin ito mga kabakerd. Gaganda rin po nung sukat. Medyo magaganda yung sukat talaga ng mga cockerels natin mga kabakerd. So yan ang ating Gilmore.
Nagkasipon yata yun. Ayan, mga kabakerd. Oh, ganda na yan, no? Wow. Ito naman, yung mga hen na kabatch po nila. So, ito, gagamitin din natin to mga kabakerd. Ito, ang gandang inahin ito. Parang ano, gold siya na medyo light talaga. Tapos yun yung natira nating gray na inabil, yung kapatid nito na-avail sa atin. Yan. So, lima yung napapakita ko sa inyo mga kabakerd. Tapos, nandito yung ano yung dalawa. Ito, yung ating black gold. Yan, tignan mo naman. Yan talaga, binata na to mga kabakerd. Pwede na talagang may early cord to. Tapos yung white gold, ayun. Medyo takot sa kanya mga kabakerd Talagang ginagawang punching bag nito. Pag inaabot kaya lagi nandun sa itaas yan Tignan mo yan Dalawa lang sila dito, pero laki nung flying pin nila, nasa flying pin. Ayan. Tapos ito syempre yung dalawa, yung anak ng ating straight comb na gold, tsaka yung dalawang inahin na ayan. Lalaki na rin yan mga kabakerd. Puro mga kabakerd, ang tatangkad ng ating mga cockerels ngayon. So maganda-ganda mga sukat. Pero syempre, mas preferred po natin yung mga magaganda talaga, yung tayuan, yung mga tukod talaga. Kaya mas mas maganda sana talaga. Kahit hindi kahabaan yung mga binti, basta maganda yung tayo, maganda yung mga tukod. Pero ito naman mga kabakerd, hen hatch naman to. So yan, yung 4 na lang natira. Binawasan na natin yan mga kabakerd ng mga inahin. So alam nyo na, pinaganahan na yun. Okay. Ito, tignan mo, yung mga inahin pa rito. So yun yung gagamitin natin pag nagpa-raffle tayo Yan. Kaya yung raffle natin, kailangan na lang natin siguro ma-achieve yung 5,000 na subscriber para naman yun, kasi ilan lang po yung, wala pa yatang 20 or 30 yung sasali. Maganda sana syempre marami para marami yung chance na na makakuha ng bloodlines natin. So eto mga kabakerd, medyo ito yung pang papaband natin ng local, medyo nagkaroon ng teary eyes. Ayun. Nakapikit na to isa. So naka sila, mga naka-insulate. Ano tawag dito? Naka hiwalay sa mga nila, naka-quarantine. So pagka nakakita kasi tayo ng symptoms na ganyan, so inaagapan naman natin yung antibiotic na in-order natin sa online, hindi pa dumadating Tapos dito ilan yan sila mapapaband natin ng local kasabay nung ibang nung mamaya papakita ko sa inyo. So ito mga kabakerd, tinitingnan ko parang henny kasi may siya pero balahibo talaga, pang babae. Nanay kasi nito straight comb. Kaya pero sobrang umaangat talaga kagad yung palong. May siya, may lambi Kaya titingnan ko pa rin to. Siguro kung mabot to, pababand ko to mga kabakerd sa local para once naging henny, hindi natin alam kung maging henny yun kasi nagto-throwback dito sa atin Ayan. Ayan, may mga gold na ulit tayo. Ayan. Tapos mga puti. Ayan, mga ilan din yung mapapaband natin dyan ng local, baka mga 7, 8, ganun. Tapos itong 4 na nandito. Ito mga kabakerd Nibalay ko doon sa mga babae kasi baka syempre monitor natin bago dapat mag-banding wala dapat silang mga mararamdaman yan kasi pre malayo naman yung ating sasabayan ng pagpababand.
May stress to mga kabakard. Lalaki na yan. Pero may band yan ng early bird. Pwede pa yan ng ng local. So baka sabay ko na rin. So dalawa white gold natin pinalalaki dito mga kabakard. Tapos yan, syempre dito ko kinulong yung mga dito ko kinulong yung mga newly bloodlines natin mga kabakard. Yan update na ito mga kabakard si McLean. So hindi ko na masyadong ipo-focus po ilalapit kasi nga alam niyo naman bawal kay Whitey ang yung nakikitang naka-cord yung mga natin. Tapos kita nyo butas na yung ating cording kasi nga puro tayo gayak, puro sali sa mga event na iimbitahan tayo ng ating mga tropa. So ito mga kabakard, nga pala dito nag-extend tayo ng mahaba-haba din yan mga kabakard yung mini ranging. So CCU muna, tapos kung malalaki na yung mga CCU, mga inahin na mga kabakard yung ating pakakawalan dito, yung mga ginagamit natin para yung hindi mga nagkikilitian, yun yung ilalagay natin dito para naman medyo maganda-ganda mga balahibo para sa next breeding maayos talaga yung ating mga materyales. Yan. Okay na din to mga bakit, mahaba rin to. Yan na ang ating update ngayon mga kabakard dito sa ating manukan. Nga pala, meron pa nga pala tayo ditong isang Thompson White. So, ito kasi yung nagkaroon ng konting sipon nung nakaraan. Okay na siya mga kabakard. Pero hindi ko na siya sinama dun sa mga yung kabatch niya yung 4 Hindi ko na siya sinama dun sa mga malalaki sa kanya kasi baka na siya baka bulihin na siya mga kabakard. So yan malaki na rin yan. Thompson White. Yan. And that's it po mga kabakard. So hanggang dito na lang yung ating yung ating vlog, at sana na-update ko po kayo. Sana nagustuhan po ninyo yung mga yung 3 bagong bloodlines po natin dito. So dadagdag po natin sa pwersa dito. Kagaya nga sabi ko mga kabakard nung una, mas maayos mas maganda sana kung yung mga bloodlines lang natin dito kokonti lang para focus lang talaga dun sa mga magagandang ini-score. Kaso hindi naman natin may iwasan na marami rin naman tayong kaibigan pinapaubaya sa atin yung mga legit bloodlines din nila. So cross na lang din natin sa mga yung mga ating W lines. Alam niyo na syempre yung mga nagkakamit ng mga karangalan dito sa ating manukan, syempre doon na lang din natin sila i-cross. So yung Kelso siguro ko-cross ko na lang yan sa mga red natin dito or sa gold natin, alin man dun sa dalawa. Syempre yung white hatch dun sa mga Thompson White, at yung gray, Melsim's gray dun sa McRae natin. Yon para lang siya mga kabakard, battle cross lang po siya. So maayos, i-check natin kung ano yung magiging result. So tas yun si McLean naman, ko yun mga kabakard, babak to mama or cross ko naman sa Gilmore para mas i-develop natin ng maigi kasi okay yung unang gamit natin, okay yung unang palabas natin sa McLean na yun mga kabakard. Kaya iingatan din natin yung hen nun. So hanggang dito na lang mga kabakard, at kita-kits sa next episode ng ating One Backyard. At ang lagi kong sinasabi sa inyo, lagi kong pinapaalala sa inyo, always be happy lang sa pag-aalaga, pag-breed. At alam nyo naman mga kabakard, i-breed lang natin yung kaya talaga nating sustentuhan sa pagkain nila. Yun. Thank you and have a nice day mga kabakard. Kita-kits!